Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Winnie at bilang pasasalamat sa lahat ng ating tagapakinig, may special guest po tayo ngayon na gaganap sa pagsasadula sa kwentong ito. Si Miss Anne na tagapagsalaysay din po sa kanyang channel, sa Miss Anne Horror Stories. Kaya naman pakinggan nyo ito hanggang dulo at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa channel natin at pati na rin po sa channel niya. At dito na nga po magsisimula ang ating kwento. Opo, nakarating na po ako sa boarding house. Hinihintay ko na lang po yung may-ari. Huwag ka mag-alala, Papa. Ayos lang po ako. Tsaka boarding house naman po. May mga kasama po akong mga babae rin. Ay! Palapit na si Manong Robin. Tawagan po ulit kita mamaya pa ha. Salamat po talaga. Maya ulit pa. Mag-send ako ng pictures ng kwarto ko pagkatapos ko lagyan ng mga gamit. Babay na po. Magandang araw. Ikaw ba si Casey? Opo, magandang araw din po. Ako po yon. Papa ko po si Paul, yung kausap niyo po sa cellphone. Oo, ikaw nga yun. Halatang mahal na mahal ka ng papa mo. Sinisigurado niya na ligtas kang nakarating dito. Halata pang bagong-bago ang mga gamit mo. Tuloy ka na. Mabigat ba ang mga gamit mo? Tulungan na muna kita na ipasok sila sa gate. Tapos iikot lang kita saglit sa bahay. Kailangan ko kasi umalis maya-maya eh. Ay nako, ako na po magbibitbit ng mga bagahe ko, hindi naman po masyadong mabigat. Diyos ko, ang bigat! Paano mo ito nadala hanggang dito? May service naman po ako. Hindi mo na rin po ako kailangang i-tour, kaya ko na po to. Baka po malate kayo sa pupuntahan niyo eh. Ayos lang, huwag ka mag-alala. Medyo maaga pa naman eh. Buti hindi ka na traffic. Maaga lang po ako nakaalis, pero na-traffic din sa daan dahil may mga pulis dun po sa naunang subdivision. May krimen daw po kasing naganap. Yan ba yung babaeng nawawala ng ilang araw? Tapos natagpo ang patay na, halos hindi na raw makilala? Opo, kawawa nga po eh. Halos kasing edad ko lang po yata yun. Oo nga eh, kasing edad lang na mga nangungupahan sa boarding house ko. Kaya lagi ko silang sinasabihan na mag-ingat eh. At huwag na huwag dadaan sa mga madidilim na lugar, lalo na pag mag-isa lang. Ikaw din, mag-iingat ka ha? Bago ka pa naman dito. Pag may nakita kang kakaiba sa labas o kaya napansin na kakaiba, sabihin mo kagad sa akin. Opo, maraming salamat po. Ingat ka sa gitnang parte ng hagdan. Medyo marupok na yan at ipapaayos ko yan sa katapusan. Opo, thank you po. Ang ganda po ng bintana. Parang ang sarap magkape sa umaga tapos nakatayo dito banda sa bintana. Maganda pa naman po ang view. Walang kapitbahay. Paligid natin ng mga puno tapos may mga bakanting lote pa. Oo nga eh. Sabi ng ilang mga nangungupahan sa akin, kaya raw nila pinili itong boarding house ko ay dahil mala probinsya ang dating. Ang iba naman ay sabi nila, naiinis sila dahil ang layo ng mga bilihan. Hindi ba ikaw ay galing sa probinsya rin? Opo, pero ilang buwan na rin po akong nakaalis sa probinsya eh. May kondo po ako na tinirahan bago ko po mahanap tong boarding house nyo. Naku, kondo? Nanggaling ka na pala sa kondo. Nagtungo ka pa sa boarding house ko. Hindi ka ba nanghihinayang? Hindi naman po. Sobrang laki nga po nung kondo at hindi rin po ako sanay sa ganun. Kahit na ilang buwan na po akong naninirahan sa kondo, ay, naku, naninibago pa rin po ako. Hindi ko po alam pero hindi ako feel at home. At isa pa, hinahanap-hanap ko pa rin talaga yung vibe ng probinsya. Tapos, medyo hindi ko rin po kasundo yung mga tao doon. Bakit naman? Hindi ko po alam. May mga hindi lang din kami pagkakaintindihan pero ayos na po yun. Wala na rin naman ako doon. Sana dito ay magkaroon ka ng mga kaibigan. Mapabait naman ang mga babae rito sa boarding house ko. Maingay nga lang, pero mabait naman sila. May 9 na babae rito sa boarding house. Kasama ka na ron. Ayos naman sa'yo na may kasama ka sa kwarto, hindi ba? May espasyo pa rin naman kayo sa mga personal na gamit nyo. Opo, ayos lang po yun. Gusto ko nga na may kasama sa kwarto eh. Hindi rin ako sanay na mag-isa. Mabuti naman. Nandoon ang mga kwarto. Magkakahiwalayan. Ang kulay puting pinto na merong Hello Kitty, ang kwarto mo. At kasama mo ron si Julie. Wala pa siya ngayon dahil nag-overnight sa bahay ng kaibigan niya. Pero parating na yun. Sigurado ko na hindi ka maiinip sa sobrang daldal ni Julie. Heto naman ang sala, may telebisyon. Ayan, may CD rin tapos pwede kayong maglaro kung hilig nyo yan. Ayun ang kitchen.
May mga snacks din pala ron. Wow, ang dami! May chips, tinapay at biscuits pa. Sinasabay ko kasi sa pag-grocery ko na bilhan din kayo ng mga snacks. Yung ilan dyan ay galing sa akin, tapos yung iba naman ay sa mga border. Ang may pinakamaraming ambag dito ay si Julie, ang roommate mo. Mayaman kasi yun at laging nagpapadala ang daddy niya ng kung ano-ano. Sa lahat ng kwarto rito, ang kwarto ni Julie ang may pinakamalamig at pinakabagong aircon dahil paglipat pa lang niya ay pinaayos lahat. Ang buong kwarto sobrang bango talaga. Sa katapusan ng taon ay bala ko nang iparenovate ang boarding house ko paunti-unti. Ang bait niyo naman po. Maraming salamat po sa snacks ha. Magdadagdag din po ako sa cabinet ng iba pa. At masarap din po ako magluto. Ano po bang paborito mo para po madalan po kita? Ay, saan ka po ba nakatira? Nako, salamat naman. Mukhang ikaw ang magiging cook ko sa bahay na to ha. Tamad kasi mga tao dito sa boarding house. Puro lang sila order sa karinderya o kaya sa mga fast food. Doon ako nakatira sa dulo. Medyo malayo pero kaya naman lakarin. Ay, naku, anong oras na pala? Papakilala lang kita saglit ha. Ayun si Amara, yung nasa sala. Tapos si Chloe naman, yung kalalabas pa lang ng banyo. Yung iba ay baka nasa klase pa. Maraming salamat po. Ako na pong bahala. Pwede na po kayong pumunta sa pupuntahan nyo. Baka po maliit pa po kayo eh. Salamat. Pasensya na ha. Ayos lang po. Maraming salamat. Asan nga ba ulit yung kwarto ko? Uy, Julie! Late ka na namang umuwi ha? Isusumbong kita sa daddy mo. Yung mga parcel mo ay yung pala sa lamesa. Manong Robin naman huwag niyo na po akong isumbong kay Daddy. At saka bakit ba kayo nagmamadali? Uy, at bakit ba ang daming bagahe sa paligid? Ay, hello, sorry kasi mga nakakalat pa yung mga gamit ko. Akin yan, bago pa lang kasi ako dito. Ikaw si, Cynthia? Sandy? Ano nga ulit pangalan mo? Cassie, ako yung makakasama mo sa kwarto. Ikaw? Hala, ngayon pa lang dating mo. Akala ko next week pa Pasensya na at medyo marumi pang side mo ha. Pinaayos sa akin ni Manong Robin yun kasi ilang beses na niyang inayos yun. Pero lagi kong nilalagyan ng mga gamit ko. Sanay kasi ako na mag-isa sa kwarto Pero tara na nga, tutulungan na kitang magdala ng mga gamit mo. Mukhang mabigat Maraming salamat. Matagal ka na ba dito? Diyos ko, ang bigat naman ng gamit mo. Diretso ka dun sa pintong kulay puti. Ay, hindi yan. Ha? Hindi ba puti ito? Dalawa kasi yan Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa atin yung sa kaliwa. Nilagyan ko ng palatandaan na Hello Kitty para hindi tayo magkalituhan. May ibang border dyan Nalito ako ron na. Huwag ka lang magkakamali na pumasok sa kwarto na yan kasi laging tulog yan tuwing umaga. Feeling ko nga hindi ko pa siya nakikitang gising ni minsan 5 buwan pa lang ako rito. Baka may trabaho siya sa gabi, baka call center siya. Siguro, sabi ng nakatira dito dati ilang beses na raw niyang nakikita si Michelle, yung babaeng border dyan at laging gabi lang daw siya lumalabas. Mahirap talaga mag part-time job, no? Oo nga buti na lang kahit papano hindi ko kailangan yon. Hindi ako makakasurvive sa part-time job, parang masyadong nakakapagod. Ay, heto nga palang susi ng kwarto. Tig-isa tayo. Tayong dalawa lang ang meron yan. Salamat. Bubuksan ko na ngayon ang pinto Wow! Totoo nga yung sinabi ni Manong Robin. Malamig nga talaga dito sa kwarto mo. Ilalagay ko muna rito sa gitna ang mga gamit mo ha. Pasensya na rin at nakalatag ang mga gamit ko sa kama mo. May mga bedsheet sa cabinet pero baka marumi naman. Gusto mo ba pahiramin muna kita ng isang bedsheet ko? Bagong laban naman yun at bago pa. Ay, hindi. Ayos lang. Salamat. May mga bedsheet naman ako dito. Sige. Iwan lang kita sandali Kunin ko lang ang mga parcel ko sa baba. Sige. Ang lambot ng kama at ang lawak ng kwarto. Pwede kong ilagay ang study table ko rito malapit sa bintana. Tapos, picture frame namin ni Papa. Ay! Picturean ko nga muna to para isend ko sa kanya. Ang ganda rin ng view sa labas. Sandali. Ano to? Sandali! Anong ginagawa mo? Huwag mong tatanggalin yan. Ha?
Wala akong ginagawa. Nakatingin na ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng view eh. Pero ano ba tong mga nakalagay sa bintana? Parang Asin yan. asin? Bakit? May aswang ba rito? Naniniwala ka ba sa ganun? Galing ako sa probinsya eh. Kaya syempre pamilyar sa akin yung mga kwentong aswang na yan. Naniniwala ka sa aswang? Hindi naman kakalat ang usaping aswang kung walang basihan eh. Kaya oo, naniniwala ako. Nakakita ka na ba? Hindi pa. Sayang naman. Anong sayang naman? Gusto mo ba makakita ng aswang? Oo, dati. Kasi nakakamangha sila eh. Kakaiba sila. Naniniwala ako sa kanila at oo, gusto kong makakita pero natatakot din ako eh. Kaya nga naglalagay ako ng asin sa bintana. Bakit? May aswang ba rito? Hindi ko nga alam eh. Pero dati kasi may mga mabibigat na paa na naglalakad at pabalik-balik sa bubong. Hindi naman kaya pusa yon? Hindi kasi wala namang pusa rito sa paligid. At di ba ang pusa pag nag-aaway nag-iingay sila, imposible naman na isang pusa lang yun. Ang bigat ng mga paa eh. Gaano ba kalaki ang pusa na yun? Higante ba? Kasing laki ba ng tao? Bukod dun, may iba ka pa bang napansin? Wala na nga eh. Dati may kumakatok sa bintana. Bago pa lang ako nun eh. Isipin mo naman sino ang weirdo nakakatok sa bintana? Oo nga naman. Bakit hindi sila sa pinto kumatok? At bakit sila kakatok sa bintana ko? Ang tanong, paano nila naabot yun? Nasa second floor kaya tayo? Oo nga no. Pero hindi kaya magnanakaw? Ewan ko, siguro. Sinabi ko yun kay Mang Robin at sabi niya baka magnanakaw lang daw. Lagi kasing ninanakawan ng mga boarding house lalo na pagtulad sa ating mga babae ang nakatira. Anyway, wala naman na akong napapansin na kakaiba ngayon eh, kaya kalimutan na natin. Pero hindi naman sa pag-aano alam mo na, ingat din tayo rito sa loob ng boarding house. Dati kasi may nanakawan dito eh, hindi yung batch natin, yung naunang batch sa atin. Uso na kawan nun, buti na lang kahit may mga masusungit sa dorm ngayon mababait naman sila. Oo, mag-iingat naman ako. Maraming salamat. Sa University of Juanico ka rin ba nag-aaral? Oo, kalilipat ko nga lang eh. Computer science ang course ko. Parehas pala tayo eh. Marketing naman ang course ko. Maganda nga ang boarding house na to ni Manong Robin kasi malapit din sa university eh. Oo nga, nakakatamad kasi bumiyahe eh. O sige, tulog muna ako Pagod din ako sa overnight eh. Masaya akong makilala ka kasi. Ako rin. Sige, tulog ka lang dyan at mag-aayos pa ako ng mga gamit ko. Ilang linggo makalipas ng paglipat ni Cassie ay naging magaan ang kanyang buhay sa boarding house. Kasundo niya ang ilang boarders at lalo na si Julie. Isang araw, abala si Cassie sa pagluluto ng merienda na spaghetti at pritong manok sa kusina. Pwede na kaya to? Masarap. Mana talaga ako sa papa ko na masarap magluto. Sendan ko nga siya ng picture. Malapit na ba? Excited na kami. Oo, tapos na. Pinatay ko na yung gasol. Kailangan na lang siyang ilagay sa mga plato. Tulungan na kita para may silbi naman ako rito. Meron naman talaga. Ikaw nga naghiwa ng mga niluto ko kahapon eh. Huwag mo nang uulitin nasugatan ka pa eh. Alam mo, simula talaga nang dumating ka rito, nakatipid talaga kami. Dati ang gastos namin kaka-order. Kahit gusto namin magluto, tamad naman kami. Tapos si Mira naman ay sumubok na magluto noon. Naku, muntik nang masunog ang buong kusina ni Mang Robin. Hinaan mo ang boses mo at baka marinig ka niya. Ayos lang yan. Alam niya naman na hanggang ngayon pinagtatawanan ko pa rin yun. Kunin ko na tong mga kalat at itatapon ko na Sige, salamat. Tapos, timpla na lang kayo ng juice. Wait lang, ano to? Ano? Tignan mo lagayan ba yun ng pregnancy test? Ang dami. Ano? Patingin? Oo nga no. Puro lagayan lang ba? Oo, puro kahon lang Wala yung mismong pregnancy test. Ang daming binili na pregnancy test. Parang sinisigurado talaga kung tama na buntis Sino kaya ang buntis dito? Si Amara? Excited daw siyang kumain ng spaghetti Nagkikrave raw kasi siya. Di buntis din ako. Nagkikrave din ako ng spaghetti kaya nga ako nagluto nito.
Oo nga no, na-curious tuloy ako kung sino ang buntis sa dorm na to. Ang tsismosa mo. Hayaan mo na yan. Maghain na lang tayo. Tatawagin ko na lang yung iba. Sige, bilisan mo, nagugutom na ako eh. Sabihin mo pag matagal sila, uubusin ko na to. Guys, luto na yung spaghetti. Talagang dali-daling tumakbo si Ana palabas ng kwarto. Si Michelle kaya kakain? Katukin ko ba? Nakakaya naman. Hoy, ano bang ginagawa mo riyan? Nakatambay ka pa sa harap ng kwarto ni Michelle eh. Kasi gusto ko lang siyang alokin na kumain. Hayaan mo na yan, hindi naman yan lalabas eh. Malamang tulog pa rin yan. Kahit na. At least inalok natin siya. Lahat tayo kakain maliban lang sa kanya. Bahala ka, bilisan mo lang. Katukin mo na. Ayaw mo? Ako nang kakatok. Sandali, dahan-dahan naman. Makakatok parang hindi tulog ang nasa kabilang kwarto ah. Kaya nga natin nilalakasan ng pagkatok para magising eh. Hoy, Michelle! Tara, kain tayo! Michelle, si Cassie to. Gusto mo bang sumama sa pagkain ng spaghetti at chicken? Kain tayo rito. Gusto mo ba dalang kita sa kwarto mo? Wala namang sagot. Mukhang ayaw niya. Oo nga eh. Basta pag gusto mong kumain ha, labas ka lang dito. Titirang ka namin ng spaghetti. Tara na, excited na ako eh. Kailangan kong kumain ng marami ngayon dahil abala kami mamaya sa reporting. May mga panelist pa naman kami. May pasok ka rin mamayang gabi? Ako rin eh. Ikaw rin? Anong oras ang uwi mo? Takot pa naman akong lumabas ng gabi kasi wala masyadong sasakyan dito eh. Kaya kailangan ko tuloy maglakad sa mga bakanting lote. Tapos napapaligiran pa ng maraming puno ang lugar. Nakakatakot kaya. Gusto mo makakita ng aswang tapos matatakotin ka pala. Oo nga eh. Basta natatakot ako eh. 10 na ng gabi ang uwi ko. Ikaw ba? 11. Nakakainis naman. Hindi pa tayo nagsabay. Mauuna ka tuloy. Ano bang klaseng reaksyon yan? Pwede naman kitang hintayin eh. Sa kantin lang ako ng 1 oras para kumain at gawin ang ilang schoolworks ko tapos sabay na tayo umuwi. Okay ba yon? Oo naman, okay yun. Salamat talaga kasi ah. Feeling ko talaga ay ate kita eh. Inuuto mo lang ako eh. Pag hindi ako nainis sa'yo hanggang mamaya at pag ininis mo ko, iiwan kita. Ano ba yan? Paano pag iniwan mo ako tapos may makita akong multo sa daan? Di umiba ka ng daan. Paano pag aswang naman? Di ba pangarap mo naman makakita ng aswang? Oo, pero dati nga yun. Ayoko na ngayon ano. Ay, kumain na lang tayo. Tinatawag na tayo ni Nikki oh. Pagkatapos kumain ng merienda ay nauna nang pumasok sa universidad si Cassie. Masipag siya sa pag-aaral at maya-maya ang pag-send ng mga litrato sa kanyang ama sa probinsya. Dumating ang gabi at nauna si Cassie sa paglabas. 1 oras nitong hinintay si Julie na pagdating ay puro reklamo naman. Nakakainis ang kagrupo ko. Ilang beses siyang hindi umattend sa mga dry run namin. Kaya hindi niya alam ang mga sasabihin kanina. Nakakainis talaga. Kumalma ka nga muna. Yan talagang una mong sasabihin sa akin. Akala ko ba hanggang 11 ka lang? 11:45 na kaya? Pasensya na ha. Hindi kasi handa ang mga kagrupo ko sa mga tanong kaya ayun, natambakan kami. Tapos ang baba pa ng grades na binigay ng panelist. Nakakainis talaga. Kahit ayokong maalala hindi ko mapigilan ang sarili ko na alalahanin eh. Uminom ka kaya muna ng tubig para kumalma ka? Wala nga akong tubig eh. Wala na rin akong tubig tapos sarado na yung mga bilihan dito sa kantin. Oo nga eh, wala nang mga tao. Wala na talaga, kanina pa sila nagsiuwian. Tara na nga, pasensya na at napatagal pa lalo ang paghihintay mo ha. Ayos lang yan, ayoko rin umuwi mag-isa eh. Natatakot din ako. Ikaw din pala eh. Saan tayo dadaan? Dito na lang sa malapit na gate. May labasan dyan papunta sa likod ng university. Mas malapit yun sa atin. Sige tara. Ngayon lang yata ako makakauwi ng ganito kalita. Ako nga rin eh. Kung hindi pa ako nag-boarding house talagang hindi ko mararanasan ng ganito. Sobrang strict kasi talaga ni Daddy at hindi ako pinapayagan na magpagabi. Buti na papayag mo siya na mag-dorm ka. Oo, ilang buwan ko yung pinilit sa kanya. Nagpasikat ako tapos nangako ko na hindi ako magbo-boyfriend at lalong hindi ako magpapabuntis. Mga magulang talaga natin no? Pag nag-boyfriend ka, feeling nila mabubuntis ka na kagad.
Buti hindi ganun si Papa. Wala yatang tiwala sa yung tatay mo eh. Baka kasi kung ano-ano nang ginagawa mo noon. Huwag mo nang alamin kung bakit walang tiwala sa akin ng daddy ko. Pero sino kaya ang buntis sa boarding house natin, ano? Hindi kaya ikaw yun? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako buntis. Wala nga akong boyfriend eh. Tsaka, malay mo, hindi naman buntis yung gumamit ng pregnancy test. Kung hindi buntis, bakit niya naman itinago ang pregnancy test? Hindi ba dapat itinapon niya na lang yun? Tsaka ang dami, ikaw na nga ang nagsabi kanina. Ay, ang chismosa mo talaga. Okay nga yun na itago niya o itapon sa iba. Ang balasubas naman kung nakatenga yun sa kusina, di ba? Pero hindi ka ba nagtataka? Nagtataka, pero... hayaan mo siya kung sino man siya. Ang mahalaga, hindi tayo ang buntis. Oo nga, at least. Ay, wait lang! Bakit? Parang may narinig ako sumigaw. Ay kasi, hindi ako natutuwa Huwag kang magbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. May narinig talaga akong sumigaw. Boses pa nga ng babae. May sumisigaw pala rito di bumalik na lang tayo sa university? Sa iba na tayo dumaan. Mamaya ano pa ang makita natin pag dumiretso pa tayo? Ano ka ba? Bakit tayo aatras? Mamaya merong nangangailangan ng tulong dito. Malay mo naman may na-hold up o may kinikidnap tapos iiwan lang natin kaysa tulungan. Magpasalamat na lang tayo na hindi tayo yun o kaya humingi tayo ng tulong sa iba. Ano naman ang laban natin kung... Ay, teka! Hoy! Saan ka pupunta? Oh, narinig mo ba yun? May sumigaw diba? Tara tingnan natin! Baka kung ano nang nangyayari. Sandali kasi! Wait lang! Hoy! Saan ka pupunta? Aray! Bitiwan mo ko! Alam mo, umuwi na tayo. May narinig talaga ako eh. May narinig ka rin naman diba? Alam kong narinig mo rin yung narinig ko kanina. Oo, meron pero... Kasi! Hoy! Huwag kang tumakbo! Hintayin mo ako! Kasi naman Andito lang yun. Dito ko banda narinig ang mga sigaw eh. Dito? Sigurado ka ba? Ang lawak-lawak ng lugar Kung may tao rito ay di sana nakita pa natin siya ngayon sa paligid. Imposible naman na mabilis yung nakatakbo. Kung napaaga lang sana tayo. Sandali. Ano yan? Bakit? Ano ang nakita mo? Aray! Huwag mo yakapin yung braso ko, hindi ako makakilos. Ano ba kasi ang tinuturo mo sa lupa? May naapakan ka kasi. Heto, sandali. Dadamputin ko. Keychain yan Kulay pink na pusong keychain. Sabi na nga ba't may tao rito kanina eh. Baka sa kanya nga yan. Tapos may babae talaga. Nasaan na kaya yun? Tignan mo, may babaeng mahaba ang buhok na pupunta ron sa puno. Ate! Ayos ka lang po ba? Sandali, huwag kang tumakbo! Ate, sandali lang! Ang bilis niyang tumakbo. Baka natataranta siya at akala niya may masama tayong balak. Tara, lapitan na natin. Tumakbo na tayo. Ate, ayos lang po. Wala po kaming masamang balak. Estudyante rin po kami at... Diyos ko, nagulat ako. Ano ba yung lumabas sa puno? Kung saan malapit na tayo tsaka naman may biglang sumulpot na kung ano. Hindi ko alam. Nagulat nga rin ako eh. Ano ba yun? Ibon? Ibon? Bakit parang ang laki naman? Ewan, hindi nga rin ako sigurado eh. Hindi ko ganong nakita. Napasigaw kasi ako nung sumigaw ka eh. Tignan mo, wala na sa paligid yung ibon. Baka nakalipad na sa malayo. Ay, hayaan mo na yan. Tingnan muna natin dito si ate sa likod ng puno. Hello po ate! Bakit? Anong meron? Bakit bigla kang tumigil sa pagsasalita? Kasi... Tingnan mo. Bakit? Anong meron? May patay ba? Patay na ba siya? Duguan? Aray! Wag mo akong hilahin! Sandali lang! Natatakot ako eh! Wait! Bakit? Walang tao? Yan nga rin ang pinagtataka ko eh. Walang tao. Saan kaya yun nagpunta? Wala naman ako nakitang tumakbo palayo. Pero may nakita akong babae na nagpunta rito sa likod ng puno. May nakita ka rin naman, di ba?
Oo, may nakita rin ako eh. Tinawag ko pa nga eh. Ayoko na kasi. Umalis na nga tayo rito. Baka mamaya may multo lang dito eh. Baka anting lote pa naman to. Baka mamaya may nakalibing dito tapos sundan tayo pag uwi tapos multuhin tayo. Hilahin ang paa natin tapos... Tumigil ka nga, hindi yun multo, no? Tingnan mo, may bakas ng paa. Tao yun, totoong tao. Nasa na siya kung tao siya? Hindi ko alam. Basta, ang alam ko, parehas tayo may nakita. Ang alam ko rin ay kailangan na nating umalis. Huwag mong sabihin hahanapin mo ah. Hindi kasi detective. Umalis na tayo. Tara na nga. Natatakot na rin tuloy ako. Nakakatakot kasi mga sinasabi mo eh. Sa sobrang takot ko nga nagdadalawang isip akong tumakbo. Ganun pala yun ano. Pag nanonood ako ng horror movies ay naiinis ako sa mga bidang nakatunga nga lang. Pero pag ikaw na palang nasa ganung sitwasyon, mapapatayo ka na lang talaga mag-isa. Tingnan mo, ganun pa nga lang takot na takot ka na tapos naghahangad ka pang makakita ng aswang? Oo nga, hindi kaya yung nakita natin eh. Ano, aswang? Huwag mo ngang takutin ang sarili mo. Bilisan na lang natin maglakad. Malapit na rin naman tayo eh. Bakit parang may naririnig akong sumusunod sa atin? Huwag ka nang lumingon. Sabi mo kasi may sumusunod sa atin eh. Siyempre titingin ako sa likuran. Mamaya hold upin na pala tayo. Sana nga hold upin lang tayo kaysa ano pang entity ang nakasunod sa atin. Ano ba? Bakit ka ba lingon ng lingon? Mas lalo tuloy akong natatakot eh. May nakikita ka ba sa paligid? May third eye ka ba? Ano? Wala akong third eye. Sinisigurado ko lang talaga na walang nakasunod sa atin. Wala naman ako nakikita na kahit ano sa paligid eh. Mabuti naman. Sandali, ang lakas ng simoy ng hangin. Tinatangay ang mga puno. Normal lang yan. Pati ba naman yan pinapansin mo? Wait lang, may naririnig akong pumapagaspas sa itaas natin eh. Hindi kaya may kung ano? Ano? Wala naman ako nakikita sa itaas eh. Wala nga, pero may pagaspas akong naririnig kanina. Hindi kaya sinusundan tayo ng malaking ibon? Hindi. Bakit naman tayo susundan? Paano nga kung oo? Di itaboy natin. Ibon lang naman yan. Sana nga ay ibon lang talaga. Ano sabi mo? Wala. Tara na. Nakikita ko ng boarding house natin. Mauna ka na. Bilisan mo. Tulog na kaya ang iba? Baka mamaya wala pang tao sa boarding house. May mga part-time jobs kasi ang mga yun eh. Ano naman kung walang tao? May susi naman tayo ng bahay. Oo nga, pero tayong dalawa lang ang naroon. Ang mahalaga nasa loob na tayo at safe na tayo ron. Pasok na. Nabuksan ko na ang gate. Tara na. Aray! Natapilok pa ako sa hagdan na to, oo. Nagmamadali ka kasi masyado eh. Parang may humahabol talaga sa'yo. Bilisan mo na, isasara ko na ang pinto. Sige, tara. Iharang natin ang sofa na to sa pinto. Tignan mo, binibiro mo ako na feeling ko may humahabol sa akin tapos praning ka rin pala. Naninigurado lang. Siyempre takot din ako. Sandali, isasara ko lang ang mga bintana. Sige, ako rin. Hindi ko alam kung sino yung nakita natin sa labas, pero kailangan nating mag-ingat. Ayan, nasarado ko na ang mga bintana. Sinarado ko na rin ang kusina. Ano nang gagawin natin ngayon? Ha? Ano? May kumakatok. Sino yan? Huwag mo nang tanungin kung sino yan. Kasi huwag kang lumapit sa pinto. May kumakatok eh. Hayaan mo na siya, huwag tayong magpapapasok ng kung sino. Si Michelle ito. Michelle? Si Michelle nasa labas? Oo, narinig mo naman eh. Hindi naman siguro ibang tao at kung sino lang si Michelle, no? Sandali lang, Michelle. Bubuksan ko ang pinto. Wait. Uy, tulungan mo nga akong tanggalin tong sofa sa harap ng pinto, Julie. Ano ba yan? Kalalagay lang natin eh. Shh! Tumahimik ka nga. Mamaya ma-misinterpret ni Michelle ang sinasabi mo. Ang bigat. Ayan, buksan mo ng pinto. Wait lang, Michelle. Bubuksan ko na. Salamat. Hello, pasok ka. Wow, ngayon lang kita nakita ha. Lagi kasing nakasara ang kwarto mo tuwing umaga tapos lagi ka pang tulog. Hindi ka rin lumalabas at... Aray! Kasi, bakit mo ako kinurot? Pasensya ka na sa kadaldala ni Julie. Ako nga pala si Cassie. Bago lang din ako dito.
Siguro 1 buwan pa lang at baka hindi mo ko kilala dahil hindi tayo nagkikita. Kilala kita. Naririnig ko ang boses mo sa tuwing inaalok mo kung samahan kayo sa pagkain tuwing nagluluto ka. Oo, ako nga yun. Pasensya na kung naiistorbo ko pagtulog mo. Ayos lang. Na-appreciate ko naman ang pag-aalok mo sa akin halos araw-araw. Sadyang pagod lang talaga ako sa trabaho kaya nga natutulog ako lagi sa umaga. Dahil yun lang ang meron ako tapos mapili pa rin ako sa pagkain kaya pasensya na talaga. Naku, ayos lang, wala yun. Masaya ako makilala ka. Ako rin. Wala ka bang nakitang kakaiba sa labas? Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Kahit ano, wala ka bang naramdaman na parang may sumusunod sa'yo o kaya naman pakiramdam na parang may naririnig na kung ano, na parang pagaspas ng ibon? Oo, 'di ba? May narinig ka bang ganun? Sabi ko sa'yo kasi, may ganun talaga ako narinig kanina eh. Oo, kanina, habang naglalakad ako. Kaya nga ako nagmamadali Nagpanggap ako kunwari na may kausap ako para hindi ako matakot dahil mag-isa lang akong naglalakad. Bakit? May ganun din ba kayong experience kanina? At bakit pala hinarangan nyo ng sofa kanina ang pinto? Narinig ko lang kanina ang usapan yung dalawa Kanina pa kasi may kung ano kaming nakikita Akala ko nga multo. Siguro nga multo yun. Aswang siguro yun. Aswang? Ha? Huwag ka nga manakot kasi. Hindi ako nananakot. Kasi 'di ba, nakita natin sa puno nagpunta yung babae tapos biglang nawala tapos may lumipad na ibon. Hindi kaya aswang na yun? Ibig mong sabihin nakakita kayo ng aswang kanina? Hindi pa kami sigurado pero ewan ko ba. Ikaw, ano sa tingin mo, Michelle? Ewan, may aswang kaya sa lugar na to? Syudad to Tingin niyo may aswang sa ganitong lugar? Kung aswang nga yun, siguro malapit lang talaga ang lungga niya rito. May posibilidad na aswang yun at... Ewan, siguro nagpapanggap na tao at nakikisalamuha sa atin. Ewan ko, gusto ko nang matulog. Mabuti pa nga, natatakot na ako at pagod na rin. Inaantok na rin ako. Matulog na nga tayo. Mauna na ako sa kwarto ko ha. Masaya pala akong makita kayo at masaya akong makilala ka, Cassie. Good night, Michelle. Masaya rin ako na makita ka. Isara mong maigi ang pinto mo ha. O Cassie, tara na sa kwarto natin. Sandali, iharang ulit natin tong sofa. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ngayon ko lang talaga siya nakita. Ang ganda niya, no? Ang putla nga lang pero maganda. At ang shiny ng buhok niya. Halatang healthy tapos... Inaantok na ako. Mauna na ako sa kwarto natin. Ano kaya ang nakita natin kanina? Alam mo, matulog na tayo. Bukas na natin isipin yan. Hindi naman yan makakapunta sa bintana natin dahil naglagay ka ng asin dun. Effective naman siguro yun, 'di ba? Sana. Hindi ko rin alam kung makakatulog ako ngayong gabi dahil sa takot. Ipikit mo lang ang mata mo at makakatulog ka na lang dahil sa pagod. Kinabukasan pagising ni Cassie, wala si Julie at pumasok na sa university. Habang kumakain ng tanghalian mag-isa, ay rinig ni Cassie ang kumakaripas na takbo paakyat sa kanilang boarding house. Sinalubong niya si Julie na hingal. Ano bang nangyari sa'yo? Parang hingal na hingal ka naman masyado. Kasi, sandali, yung nakita natin kagabi, tignan mo tong nasa cellphone ko. Sino yan? May nawawala? Nawawalang babae. Kagabi lang siya nawawala at wala pang 24 hours. Pero nagpost ng mga magulang niya na nawawala raw ang anak nila at tignan mo, si Leia yan. Hindi ko siya kilala pero... Pero ano? Schoolmate lang talaga natin. Legal management ang course niya. Tignan mo tong pictures niya. Anong napapansin mo? Ha? Sandali. Ano? Hala, yung keychain. Di ba keychain niya yan? Sa kanya nga ang keychain na nakita natin at nawawala siya ngayon. Baka siya nga yung narinig natin kagabi. Halina, makipagtulungan tayo. Sandali, wag. Ano naman ang sasabihin natin? Baka mamaya mapagbintangan pa tayo Bakit naman tayo mapagbibintangan? Sasabihin naman natin ang nakita at nasaksihan natin. Ano naman kaya ang sasabihin natin, ha? Sasabihin ba natin na may nakita tayong babaeng nagpunta sa likod ng puno tapos bigla na lang siyang nawala? Tingin mo ba may maniniwala sa atin? Pero at least may idea sila. Kung aswang ang nakita natin, hindi sila maniniwala. Baka sabihin pa nila gumagamit tayo ng pinagbabawal na gamot. Mahirap na.
Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko nga alam eh. Natakot tuloy ako dahil baka aswang nga ang nakita natin kagabi. Tingin mo ba pupuntahan tayo ng aswang na yun? Bakit naman tayo pupuntahan? Dahil ba nakita natin siya? Kasi witness tayo? Hindi nga natin nakita ang mukha niya eh. Kahit na, natatakot tuloy ako, parang gusto ko nang bumalik sa kondo nila daddy. Mas safe pa ron eh, walang aswang. Tapos may outing pa sina Amara, Chloe at Mira. Yung iba may part-time jobs. Wala akong kaklase mamayang gabi. Baka mamaya may kung ano tayong may experience mamaya dahil tayo lang ang naririto. Andyan pa naman si Ana at ako kaya huwag kang mag-alala. Ligtas naman tayo rito basta nasa loob tayo ng bahay. Kinagabihan, nasa kwarto si Julie na nagsiselfone at kasama si Cassie na abala sa paggamit ng laptop at nagsisearch tungkol sa mga aswang na natagpuan sa syudad. Uy, tingnan mo to oh. May nag-post ng anonymous sa university group natin. Na tuwing dumadaan daw siya sa likod ng university, may pagaspas talaga siyang naririnig. Cassie naman, wag mo nang basahin yan. Matatakot ka lang eh. Gusto ko lang naman alamin eh. At saka nakakapagtaka kaya kung ano ba talaga yung nakita natin. Aswang nga ba talaga yon? Kung oo, ibig sabihin, posible na paggala-gala lang siya at nakikisalamuha sa atin. Hindi natin alam na guro pala natin yun o kaya naman kaklase o kaya isa sa mga kaibigan natin. Ang hirap talaga magtiwala. Tingin mo nag-aaral din siya sa university o talagang kumukuha lang siya ng biktima sa atin? Wala talaga akong ideya kaya nga gusto ko rin malaman eh. Kaya nga... Ano yun? Narinig mo ba yung kumakalabog sa bubong? Oo, narinig ko. Ano kaya yun? Yung aswang na ba yun? Binalikan niya na ba tayo? Pabalik-balik ang paglalakad nito sa bubong natin ah. Oo nga eh. Secured naman na nakasara ang pinto at bintana natin, di ba? Oo, sinigurado kong pagsara. Palakad-lakad pa rin siya sa bubong natin. Hindi naman siya makakapasok dahil may asin ang bintana natin. Kaya huwag kang mag-alala. Ligtas tayo, Julie. Hindi kaya makakapasok yan dito? Ewan ko, hindi naman siguro pero mas mabuti pa rin na handa tayo. Sandali lang! Saan ka pupunta? Hoy! Kukuha lang ako ng asin at bawang. Yun ang panlaban sa aswang, diba? Huwag mo akong iwan dito sa kwarto! Di sumama ka, tara. Kasi naman bakit ba hindi na lang tayo manatili sa kwarto? Bakit kailangan pa nating lumabas? Mas mabuti kung ligtas tayo at kung makakalaban tayo. Ano? Bakit naman tayo lalaban? Asa na ba yung bawang? Didikdikin lang natin tapos lalagyan ng asin. Tapos kailangan nating ibabad yung kutsilyo ron para dagdag proteksyon at armas. Sandali, bakit kailangan yan? Ano bang nangyayari? Bakit parang sanay na sanay ka? Oo nga, bakit parang handang-handa ka? Alam mo na yata ang gagawin. Hindi naman masyado. Natutunan ko lang to sa lola ko noon sa probinsya kasi lagi siyang handa sa mga ganitong klaseng sitwasyon. May mga aswang kasi talaga sa probinsya eh. Kaya natuto rin ako sa mga ganito. Tapos ang lola ng lola ko nang gagamot pa. Kaya may history ako sa mga ganito. Ibig mong sabihin meron kayo na, ano ba yun? Yung pinagpapasapasahan? Yung mutya bang tinutukoy mo? Oo yun, may ganun kayo sa pamilya nyo? Oo raw, pero wala sa pamilya namin dahil hindi naman yun sa amin pinamana eh. Nasa malayong pinsan ko na yun. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Paano ko naman sasabihin sa'yo na may lahi kaming ganun? Baka naman kasi hindi ka maniwala. O kaya baka asarin mo ko. Hindi kita aasarin Ang cool nga Gusto ko rin nga ng ganyan Ay, wag mo nang pangarapin. Kaya nga ako nagpunta ng Maynila dahil gusto ko ng normal na buhay eh. Kasi kung hindi ako aalis sa probinsya namin, baka pilitin ako ng lola ko na sumunod sa yapak niya. Ayoko ng ganun. Alam ko naman na kakaibang pamilya namin pero ayokong maramdaman yun. Gusto kong maranasan ng normal na buhay at malayo sa entity na yan. Pero kahit pala sa syudad, may aswang din. Siguro kasi kahit saan naman. Sandali, may kumakatok. Narinig mo? Oo, nawala na rin yung mga narinig nating yabag sa bubong. Tapos ngayon may kumakatok naman. Huwag mo nang lapitan. Sandali, baka mamaya si Michelle na naman yan eh. Sino yan? Tapusin mong pagdiktik ng bawang at asin ha. Ako nang bahala dito.
Mga iha, ako ito, si Manong Robin. Ay, si Manong lang pala. Tulungan mo akong tanggalin ang sofa dito, Julie. Ay, ang bilis mo naman, Manong. Tinawagan mo ba siya? Oo natakot kasi ako na tayong dalawa lang dito, kaya pinapunta ko si Manong Robin. Baliw ka, baka naman mapano si Manong yan. Delikado yun, Julie ha. Buksan na nga natin tong pinto. Pasensya na, natakot lang kasi talaga ako Magandang gabi po, Manong Robin. Tuloy po kayo, pasok lang. Magandang gabi rin. Pasensya na kung biglaan ang pagdating ko ha. Nag-alala lang din ako sa inyo dahil wala kayong kasama rito. Ayos naman po kami. Salamat po sa pag-aalala. Isasara ko muna ang pinto. Bakit ganyan ang itsura mo, Julie? Parang takot na takot ka. Bumalik na naman po kasi ang naglalakad sa bubong Narinig ko na naman ulit. Ayoko na talaga rito, Manong Robin. Hindi na ako natutuwa. Baka naman pusa lang yun. Ilang beses ko na sa iyong sinasabi yan. Ay, kain po kayo, Manong Robin. May niluto po akong gulay tsaka adobo kanina. Ay, huwag ka nang mag-abala. Ayos lang po. Sandali po. Pupunta lang po ako sa kusina. Kain po kayo. Marami pala kayong mansanas. Masarap ito pag hinihiwa. Ay, pwede ba ako makahiram ng kutsilyo? Sandali lang po. Kukunin ko sa lagayan. Bakit gusto mo ng mansanas ngayon, Manong Robin? Hindi ba ayaw mo nito? Bakit mo naman ako pinandilatan ng mata? Tumigil ka na nga sa pagbibiro. Hayaan mo siyang maghiwa ng mansanas. Nagtataka lang naman ako Ay, parang naririnig ko ang cellphone ko. Sagutin mo na lang ang tumatawag sa'yo. Asa na ba ang phone ko? Eto, sandali. Iabot ko sa'yo. Sino ba tong tumatawag ng gabi? Ha? Kasi, tara, dito ka sa akin. Ano bang meron? Aray, wag mo akong hilahin. Tignan mo, si Manong Robin ang tumatawag sa cellphone ko. Ano? Bakit ka naman niya tatawagan? Nasa kusina siya, naghihiwa. Sandali, asan na yun? Nag-text pa si Manong Robin. Tignan mo ang sinabi niya. Patingin nga. Anong sabi? May aasikasuhin lang daw siya sandali kaya baka mamaya pa siya makapunta. Siguraduhin na lang daw muna natin na sarado ang mga pinto at bintana upang walang makapasok. Hindi kaya kanina pa yan? Pero kung kanina pa, bakit tumawag pa si Manong Robin? At kung si Manong Robin yan, sino yung kasama natin ngayon sa bahay? Nasaan na siya? Natatakot ako. Parang gusto ko nang tumakbo sa labas. Magtago na tayo. Saan kaya tayo pwedeng magtago? Sa CR na lang kaya? Kasi, saan ka pupunta? Huwag mo nang hanapin. Wala na siya sa kusina. At wala na rin yung kutsilyong ginamit niya kanina. Nasaan na siya? Lumabas na ba siya? Sarado pa rin yung pinto at hindi ko siya nakikita. Kukunin ko lang yung wali sa gilid para may magamit tayo. Kasi! Ilag! Ano? Tumayo ka, Kasi! Huwag mong hayaang sunggaban ka niya! Bilisan mo! Ano bang pwede kong gawin? Layuan mo ako! Lumayo ka sa akin! Hindi ko maabot yung vase. Makuha ko lang to. Makakalaban na ako. Layuan mo si Kasi! Manong Robin! Layuan mo si Kasi! Naabot ko na yung vase! Lumayo ka, Julie! At baka matamaan ka! Ipupukpuk ko yung vase sa ulo niya! Lumayo ka sa akin! Hindi kita gustong saktan ulit! Bilis! Sipain mo para lumayo sa'yo! Ayun! Ang galing mo! Ang galing! Tara! Tulungan na kitang tumayo! Salamat! Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Nakagat ka ba? Nakalmot ka? Hindi, ayos lang ako. Nasaan na yun? Nasaan na yung aswang na yun? Nasaan ka? Lumabas ka sa pinagtataguan mo, hindi kami natatakot sa'yo. Anong hindi natatakot? Bakit mo naman sinabi yan? Hayaan mo na siyang magtago. Naaamoy ng aswang ang takot natin. Kailangan natin maging matapang ngayon, Julie. Lumabas ka! Alam namin na hindi ikaw si Manong Robin. Ang kapal naman ng mukha mo na gayahin ang wangis ng isang mabuting tao tapos gagawa ka ng masama gamit ang mukha niya. Nasa itaas siya. Nasa kisame. Gumagapang sa kisame pabaligtad. Atras, Julie. Manatili ka lang sa likod ko. Akong bahala sa'yo.
Tama nga ang amoy namin. Kakaiba ka nga. May alam ka sa mga aswang. Mula sa lahi ng mga manggagamot. Nagpunta sa syudad upang makisalamuha, pero pagdating mo rito ay... Aswang pa rin ang makakasalamuha ko dahil pakalat-kalat ang lahi niyo at namimeste sa buhay ng mga inosenteng tao. Kung matapang ka, bumaba ka dyan at bumalik sa normal na anyo mo, sa pangit na wangis mo. Lumaban ka ng patas at hindi nagtatago sa mukha ng inosente. Naku po! Palapit siya! Yuko! Hihilahin ko siya pababa. Huwag na huwag kang magpapakagat o magpapakalmot, Julie, ha? Oo! Mag-iingat ka! Halika rito! Ayan! Nahawakan mo ang kwelyo niya! Hilahin mo pababa! Ay! Cassie! Cassie, ayos ka lang! Malakas masyadong pagkahagis niya sa'yo! Tumalsik ka na papalayo! Ayos lang ako. Malakas na masyadong aswang na to. Cassie, palapit na siya sa akin! Papalapit na siya! Wala na akong maaatrasan pa! Pader na ito! Hoy! Aswang! Ako ang harapin mo! Ako ang kalaban mo! Julie, tabi! Ay, Diyos ko! Ano bang gagawin ko? Bakit mo naman sinakyan sa likod ng aswang? Bitawan mo ko! Ayaw mong bumitaw, ha? Cassie! Ayos lang ako! Bilisan mo! Kunin mo yung asin tsaka bawang na dinikdik natin sa kusina. Isaboy mo sa aswang! Bilisan mo habang nakasakay pa ako sa likuran niya at napipigilan ko pa siya! Natatakot ako! Bilisan mo, Julie! Kaya mo yan! Bilisan mo lang! Ayaw mo talagang bumitaw? Sasaksakin ka niya! Huwag mo akong pansinin! Kunin mo na lang yung asin at... Ah! Cassie! Diyos ko! Nasaksak niya ang braso mo! Ayos lang ako! Bilisan mo na't kunin ang... Heto na! Heto na! Hawak ko ng asin! Isasaboy ko na! Bilis! Mahapdi! Buwisit kayo! Ayan! Ang galing mo, Julie! Dito ka na sa tabi ko! Nagdudugo ang sugat mo! Huwag mong bunutin! Ay! Bakit mo binunot? Mababaw lang naman ang sugat ko. Dumudugo pa rin eh! Balutin muna natin! Ay, mamaya na yan. Tingnan mo ang aswang. Sobrang nasasaktan siya sa asin. May natira pa bang bawang? Oo, heto! Sandali, anong gagawin mo? Tatapusin ang sinimulan niya. Ano? Hoy! Hoy! Aswang! Layuan mo ako! Ano bang gusto mo? Anong habol mo sa amin? Ikaw bang pumatay kay Leia? Magkita-kita na lang tayo sa impyerno! Sinira niya ang bintana! Tataka siya! Huwag natin siyang hayaang tumakas! Huli na, nakatalon na siya pababa! Bilisan natin! Nakikita ko pa siya na tumatakbo sa labas. Tara, Julie! Kumuha ka ng bawang at asin. Habulin natin! Sandali! May naririnig akong sumisigaw! Diyos ko! Oo nga, may babaeng sumisigaw mula sa boarding house. May tao pa ba rito? Akala ko tayo lang. Si Ana nga palang nandito. Tayong tatlo ni Anang nasa boarding. Ana! Ana! Hoy, sandali! Wag mo akong iwan! Hoy! Diyos ko po, ano yan? Bakit may mahabang kung ano sa bintana na pilit inaabot ang tiyan ni Ana? Aswang yan! Aswang yan na gustong kunin si Ana. At ang bata sa sinapupunan niya. Bilisan mo! Buhusan mo na kasi ng kamay ko! Heto! Anong gagawin mo? Yak! Nakakabingi naman masyado ang sigaw ng aswang na yan at nakakadiri ang ginagawa mo. Bakit kailangan mong hilahin ang dila niya? Napapaso ang dila niya ngayon! Bilisan mo't kunin si Ana! Lumayo kayo sa bintana! Bilis! Ah! Hoy! Ayos ka lang? Aray! Ang sakit sa tenga ng sigaw ng aswang! Ayos lang ako! Natumba lang ako dahil sa paghampas ng dila niya. Kinukuha na niyang dila niya pabalik. Bilisan mo, sara ang bintana para maputol! Ano? Ako na nga! Diyos ko! Ah! Naputol mo ang dila niya! Akin ang asin! Sabuyan natin! Diyos ko! Umaapoy ang dila ng aswang! At naririnig mo ba yun? Rinig na rinig ko ang atungal ng aswang at pagaspas ng pakpak niya! Palayo na siya. Pero nasasaktan pa rin siya dahil sa ginawa natin sa dila niya. Nararamdaman niya yun? Oo, damang-dama niya yung sakit.
Sa tingin ko, hindi na rin siguro babalik yung aswang na yon. Pero mas mabuti pa rin na handa tayo. Siguraduhin natin na wala nang makakapasok. Tawagan mo ulit si Manong Robin at sabihin mo na magdala ng tanod, tsaka ilang mga tao dahil may aswang dito. Oo, tatawagan ko na si Manong Robin. Grabe ang bilis ng aswang. Kakikita lang natin sa kanya na bumaba tapos nasa taas na kagad siya ng bintana ni Ana at inaaswang siya. Mukhang magkaibang aswang yun. Yung nakalaban natin, isang balbal. Aswang na kumakain ng mga patay, kumakain ng bangkay. Ang isa naman ay, dahil ibon siya, ay baka tiktik na aswang na kayang mag-anyong ibon at binabalak na kainin yung sanggol sa sinapupunan ni Ana. Grabe, alam na alam mo talaga ang tungkol sa mga yan? Unang beses ko lang din makakita ng ganun. Ang galing mo, pero gamutin na muna natin ang sugat mo. Ayos lang ako. Ang mahalaga, makaalis na muna tayo rito. Magpasundo tayo kay Manong Robin. Hinintay ni Cassie, Julie at Ana ang pagdating ni Manong Robin at sinundo sila nito. Nakitulog ang tatlo sa bahay ni Manong Robin dahil sa takot. At kinabukasan, pinaayos ni Manong Robin ang bintanang sinira ng aswang sa boarding house. Dito Manong oh, ang galing-galing ni Cassie, ang bilis kumilos. Akala mo nasa action movie parang sanay na sanay. Alam mo, kanina mo pa kinikwento yan, Julie. Parang tuwang-tuwa ka na nakakita ka ng aswang, ha? Sa sobrang tuwa ko po ay aalis na ako rito. Hindi na ako mananatili sa boarding house na merong aswang ano. Kahit umalis ka, susundan ka niya. Wala yan sa tinitirhan mo, nasa tao yan. Kung baga, namarkahan ka na niya at lumaban tayo sa kanya kaya panigurado, babalik yan para gumanti. Anong gagawin natin ngayon? Hihintayin na bumalik sila? Sila? Sandali, 2 aswang? Akala ko ay isa lang. 2 po, isang balbal na nagpanggap na ikaw at saka isang tiktik na aswang. Nasabuyan namin ng asin yung balbal at nang hinato pero nakataka siya tapos yung isa naman, inaaswang si Ana. Kumusta na po pala si Ana? Parang hindi ko siya nakita ngayong araw Sinundo na siya ng pamilya, kinuha ang mga gamit niya kanina at umalis na. Nagalit pa nga dahil buntis si Ana, pero mas ligtas naman siya sa bahay nila kesa rito sa boarding house. Naku, tama nga tayo. May buntis talaga sa boarding house. Oo nga pala, binanggit niyo ang tungkol sa balbal na ginaya ko. Naalala ko lang na ganyan din ang nangyari dati. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Siguro naman ay tamang oras na ito para sabihin ko sa inyo dahil baka maulit. Munti ka na ngang maulit ang nangyari noon. Ano po? Dahil sa nangyari kagabi ay nag-text na sa akin ng ilang boarders at sinabi nila na aalis na muna sila. Wala naman ako magagawa dahil hindi na nga ligtas sa boarding house ko. Nauulit lang din ang nangyari noon. 3 taon makalipas ay may krimen na nangyari rito sa boarding house. Ako pa nga ang napagbintangan. Nawawala ang isang dalaga at nakita ang katawan sa dating ilog na natuyo sa hindi kalayuan dito. Patay sa pinakamadugong paraan. Bukas ang tiyan nito. Kinuha ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Tapos yung isa ay patay dito sa boarding house. Sa may hagdan, may hiwa ang leeg at may mga kagat. Diyos ko, alam ko po yan. Nabasa ko yan Hindi ako makapaniwala na dito sa boarding house na yan nangyari ang lahat. Bakit hindi mo naman sinabi, Manong Robin? Akala ko naman ay alam mo na dahil pinag-uusapan to noon. Ngunit syempre, nawala na rin ang mga usapin na yan. Pasensya na kayo ha. Kailangan ko rin kasi ng pera nun. Kaya kahit nagdadalawang isip ako ay muli kong binuksan ang boarding house ko upang pagkakitaan. At sa mga sumunod na taon, wala naman ang naging kaso sa boarding house na to na namatay o nawawala. Maliban na lamang kagabi na, yun nga, sinugod kayo ng aswang. Sandali, bakit po ikaw ang pinagbibintangan? Dahil ba sa balbal? Dahil ba may gumaya sa inyo? Oo, muntik na nga akong makulong. Kung hindi lang matibay ang alibay ko na nasa graduation ako ng anak ko nung nangyari ang krimen na yun, muntik nang masira ang reputasyon ko dahil sa mga aswang na yun. At mukhang nagbalik na naman sila. Ano nang gagawin natin ngayon? Kung aalis tayo, susundan tayo, tapos pag nandito lang tayo, papatayin naman tayo. Tapos pag nagsabi tayo sa pulis, hindi naman sila maniniwala sa atin. Tawagan mo na kaya ang lola mo at papuntahin dito. Ano ang kinalaman ng lola mo sa nangyayari, Iha?
Nasa dugo po kasi namin ang pagiging manggagamot at pagtugis ng aswang eh. Pero hindi po ako marunong. Ang galing mo nga eh. Andito nga po ako para mag-aral eh, hindi para labanan ng mga aswang na yan. Umalis nga ako sa probinsya dahil ayoko ng ganong buhay tapos ganon din pala sa Maynila. Sa tingin ko ay alam ko na kung sino makakatulong sa inyo. Si Javi. Isa rin siyang estudyante sa university nyo. May alam yun sa mga ganito at marunong lumaban sa mga aswang. Ang alam ko ay tumutugis siya ng mga aswang noon. Ngunit hindi ko na alam ngayon kung ganun pa rin ba ang ginagawa niya. Baka makatulong nga sa atin ang Javi na yun. Tara, puntahan natin siya sa university. May klase ako maya-maya. Ako rin, pero saglit lang yun. Manong Robin, alam niyo po ba yung surname ni Javi para mabilis siyang mahanap? Sandali, matagal na rin kasi kaya hindi ko na siya masyadong matandaan. Basta matangkad na lalaki, kayo manggi at kung hindi ako nagkakamali ay political science ang kanyang kurso. Maraming salamat po. Malaking tulong na po yung pagsabi mo ng course niya. Magbibihis na ako. Sisimulan ko na siyang hanapin. Pero baka lang po mahirapan kami na hanapin siya. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira, Manong Robin? Ayun lang, hindi ko alam kung saan nakatira ang binata na yun. Ayos lang po. Maraming salamat. Tara na, Julie. Aalis na tayo? As in ngayon na? Agad-agad? Oo, hindi ba may pasok ka? Michelle, ngayon lamang kita nakitang gising ng umaga. Ano ang nangyari at lumalabas ka ng kwarto mo ng umaga? Magbabayad po sana ako ng upa mamayang gabi. Pero naalimpungatan ako at narinig ko po ang boses nyo. Kaya ngayon na lang po ako magbabayad. Ang aga mo naman magbayad. Hindi ko pa naman dala ang resibo ko ngayon. Ayos lang po yun. Dadaanan ko na lang po sa bahay niyong resibo mamayang gabi. Kung ganun ay mamayang gabi ka na lang din magbayad. Ayos lang ba yun, Michelle? Paalis na rin kasi ko eh. Ayos lang po. Iwan ko na kayo, ha? Balitaan mo pala ako kasi pag nakausap niyo na si Javi. Opo, ingat po kayo, Manong Robin. Mag-ingat din kayong dalawa. Magandang araw, Michelle. Ngayon lang din kita nakita nagising sa umaga. Nandito ka ba kagabi? Wala, nasa trabaho ako. Pero narinig ko ang nangyari. Ayos lang ba kayo? Ayos ka lang ba? Parang nahihirapan ka magsalita. Ayos lang ako. Masakit lang ang lalamunan ko at… Naku, mainit ka! Huwag mo akong hawakan! Pasensya na. Gusto ko lang tingnan kung mainit ka ba talaga at mukha nga may lagnat ka. Kalma lang tayo, guys! Pasensya na. Ayoko lang talaga na hinahawakan ako. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ko narespeto yung boundaries mo. Bago pa lumala yung lagnat mo, uminom ka na rin ng gamot. Ubus na yata yung mga gamot sa sala pero eto, sa sakit ng ulo, sa sipon, tsaka sa sakit ng lalamunan at lagnat. Kunin mo na lang muna to at inumin mo ang kailangan mo. Pagod ka pa naman sa trabaho. Mahirap magkalagnat na merong trabaho Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Ha? Ang ibig kong sabihin, bakit mo ako tinutulungan at binibigyan ng gamot? Hindi naman tayo ganong malapit sa isa't isa. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman natin kailangan na maging malapit sa isa't isa para lang bigyan kita ng gamot Basic human decency lang ang tumulong. Pagaling ka maliligo lang muna ako dahil may pasok pa kami. Tsaka may aasikasuhin pa kami mamaya. Saan kayo pupunta? Sa university lang naman, hahanapin namin si Javi. Baka kilala mo yun. Makakatulong kasi siya sa amin May alam siya sa mga aswang. Wala akong kilala na Javi. Sige, salamat. Kung ganun, mag-aasikaso na kami. Magpagaling ka. Sandali, anong gagawin niyo sa aswang kapag nakita niyo? Ha? Hindi ko alam. Sa ngayon, hindi pa namin alam Sige, mag-iingat kayo ha. Baka nasa tabi-tabi lang yan. Salamat. Tara na, Julie. Parang hirap siyang magsalita, ano? Masakit daw ang lalamunan niya Bibilisan ko ng kumilos dahil baka malate pa ako. Mabilis na nag-asikaso ang magkaibigan at pumasok na sa university. Pinagtanong-tanong ni Cassie sa mga schoolmates niya kung may kilala ba silang Javi. Ngunit naubusan na siya ng oras dahil kailangan pa niyang umattend ng kanyang klase hating gabi. Kinagabihan, nagkita sila ni Julie sa kantin sa university habang nagsa-cellphone si Cassie at binabasa ang text messages ng kanyang ama.
Hindi mo ba re-replyan? Nandiyan ka na pala. Tinatanong kasi ni Papa kung okay lang ba daw ako dahil nga hindi na ako ganong nagsisend ng picture sa kanya. Ang dami kasing nangyayari nitong mga nakaraang araw eh. Kaya hindi na ako ganong nakakausap ni Papa. Malamang nag-aalala na yan. Hindi mo ba kinukwento ang mga ganap sa boarding house? Hindi eh. Ayoko mag-alala siya. At saka malulungkot lang yung si Papa dahil alam niya na kaya nga ako nasa Maynila para mag-aral ng mabuti at lumayo sa mga ganitong sitwasyon. Hayaan mo, matatapos na rin naman to. Ha? Kasi nagpunta ako kanina sa section ni Javi. Sinabi ko sa mga kaklase niya na makipagkita sa akin. Kinuha ko rin ang social media niya kanina at chinat ko siya. Nag-reply naman. Ang sabi ko magkita tayo ngayon. Ayan o, nag-reply pa nga o. Sa bakanting lote sa labas na lang daw tayo magkita. Buti naman. Tara na, sayang ang oras. Sakto't palabas na rin naman tayo. Tara, ano bang plano natin? Tama nga si Michelle, anong gagawin natin sa aswang? Hindi ko alam. Basta, kitain muna natin ang Javi na yan. Nasa na ba yun? Nasa labas na tayo, ah. Oo nga, sandali, itchat ko. Ayun yata, may nakikita ako sa malayo na lalaki. Bakit? Anong meron? May lumipad na itak at tumama sa ulo ng lalaki na tumbatwat. Diyos ko, si Javi ba yun? Ano? Sandali, titingnan ko. Javi! Javi! Huwag kang lalapit! Aray, bitiwan mo ako! Pasensya na. Bibitawan na kita. Basta huwag kang lalapit sa kanya. Sino ka ba? Bakit parehas kayo ng damit ng lalaki? Dahil ako yan. Mukha ko yan. Ginagaya niya lamang ako. Balbal yan. Ikaw ba si Cassie? Oo, ako yon. Ayun na nga yata yung balbal na nakalaban namin nung... Guys, susugurin kayo ng aswang! Tabi! Halika nga rito, Cassie. Kaya na ni Javi yan. Tignan mo, may dala siyang bote ng asin at may bawang din na may asin. Ewan ko ba, ang baho. Kainis naman. Kaya niya ba yun mag-isa? Hindi mo ba kailangan ng tulong? Hindi naman niya kailangan eh. Tignan mo, ang bilis niyang kumilos. At tignan mo ang balbal. Kamukha niya si Javi pero mukha siyang matanda. At kulubot na ang kanyang katawan. Ang galing ni Javi, hindi makalaban ng balbal dahil sunod-sunod ang paghagis niya ng asin. Ay, tumalsik ang bote! Cassie, anong gagawin mo? Tutulong! Bilisan mo, baka madamay ka sa laban nila. Diyos ko, ano bang gagawin ko? Tumayo ka, Javi! Nasaan na ba yung bote ng asin na yun? Asan na? Kailangan ko yung mahanap bago... Aray! Cassie! Javi! Tulungan mo! Diyos ko, hindi na nga yata makatayo si Javi eh. Hoy! Aswang! Nagmamadaling tumakbo si Julie palapit sa balbal at hinampas yun gamit ang kanyang bag. Hindi naman siya nakailag nang hawakan ng balbal ang kwelyo ng kanyang damit at inihagis siya sa kalapit na puno. Sakto naman na nakapa ni Cassie ang bote ng asin ni Javi sa lupa. Hirap niya itong binuksan at natatarantang palapit na ang aswang sa kanya. Sa takot ni Cassie ay hinayaan niya na lamang na malapitan siya ng aswang at hinampas ang bote sa dibdib nito upang mabasag ang bote ng asin. Napatakip ng tenga ang tatlo nang marinig ang malakas na tili ng aswang. Nakakabingi naman! Ayos ka lang ba, Cassie? Oo, huwag ka nang lalapit. Kunin mo na lang yung bag mo. Ikaw, Javi, ayos ka lang ba? Tanggapin mo ang kamay ko, tutulungan kita. Kailangan mapatay na ang aswang na yan. Nanghihina na siya dahil sa bote ng asin na may bawang mo. Hindi pa sapat yan. Heto ang kailangan niya, holy water. Meron ka? Oo. Lagi ako may dalang holy water sa bag. Isasaboy ko sa kanya. Grabe! Totoo ba itong nakikita ko? Sobrang likot ng aswang. Nangingisay siya dahil sobra siyang nasasaktan. Umiiyak siya at nanghihina na. Nakakaawa siyang tingnan. Umalis na tayo. Panoorin natin kung paano siya namamatay. Walang nakakaawa sa mga aswang na namamatay at kumakain ng tao. Umalis na tayo. May lumilipad. Ayan na ang kasama niya. Asan ang lumilipad? Wala akong... Oo nga, kinikilabutan na rin ako. Wala na akong sapat na panlaban ngayon. Cassie, palapit na siya. Tignan mo, malaking ibon. Kulay itim at
Nakakadiri ang sangsang ng amoy niya. Napakalansa. Mukhang wala na tayong pagpipilian kung hindi tumakbo ngayon. Bilisan yung sumunod. Tumakbo na kayo. May sasakyan ako ro sa dulo. Tara! Tara na, Julie! Bilisan mo! Huwag ka nang lumingon sa likod! Nawala nga yung lumilipad eh. Malamang nagtatago lang yan at naghahanap ng pagkakataon na sugurin tayo. Huwag na kayong magsayang ng oras at bilisan nyo na. Hoy! Bakit ka huminto? Cassie, tara na. Tingnan nyo! Bumaba siya dun sa pwesto kung saan namatay yung isang aswang kanina. Ano? Nakatingin lang siya at tumingin siya sa akin. Tara na. Tara na nga at mukhang lilipad na ulit. Ang sakit sa tenga ng sigaw niya. Oo nga, bakit bang hilig nilang umatungal? Nagagalit sila. Nagluluksa siya dahil pinatay natin yung kasama niya. Nakakaawang pakinggan. Hindi dapat sila kinaaawaan. Hindi ko lang napipigilan ang sarili ko. Pigilan mo. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam na maging biktima ng aswang at mawala na mahal sa buhay dahil sa kanila. Kung mangyayari sa iyo yun, baka wala ka maramdaman ni katiting na simpatsya sa kanila. Nagulat lang ako na may emosyon din pala ang mga aswang. Heto na ba ang sasakyan mo? Oo, bilis. Nasusiyan ko na kaya pumasok na kayo. Bilis! Bilis! Saan tayo pupunta? I-start mo na agad ang sasakyan, Javi! Oo, gusto ko kagad pumunta ron sa boarding house nyo. Safe naman dun, di ba? May tao ba ron ngayon? Wala. Bilisan mo na lang magmaneho dahil baka abutan. Ano yun? Parang may nasa bubong ng sasakyan ah. Nasa bubong na yung aswang. Bilisan mo na magmaneho! Kumapit kayo. Isisigsag ko ang sasakyan upang mahulog ang aswang. Sige, mag-iingat ka. Baka bumangga tayo o may mabangga tayo. Wala tayong mababangga dahil wala naman dumadaan dito. Ingat! Nakaharang yung ibon sa daan. Babanggain ko siya. Ano? Wait lang. Kumapit kayo. Kinakabahan ako, ayoko pang mamatay. Hindi tayo mamamatay, huwag kang mag-alala. Hawakan mo lang ang kamay ko. Tumudugo nga ang kamay mo eh. Nawala. Oo nga, biglang nawala yung aswang. Saan napunta yun? Nakatayo lang siya kanina dyan ah. Pwede ba na wag na nating hanapin at magmaneho na lang? Imaneho mo na, Javi. Heto na. Titingnan-tingnan ko na lang sa bintana kung saan. Dito ka kasi. Lumapit ka sa akin. Lumayo ka sa bintana. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan makakapasok. Binabasag niya yung bintana. Diyos ko! Izigzag mo ulit yung daan para bumitaw siya. Oo, lumayo ulit kayo sa bintana. Sandali, asa na yun? Nawala na naman. Ay, Diyos ko po. Salamin sa bintana naman sa gilid ko ang binabasag niya. Lumapit ka. Diyos ko, Julie. Nakapasok na ang kamay niya. Hilahin mo ang kasama mo, kasi. Akin na yung holy water mo. Pahingi ako, Javi. Heto. Lumayo ka sa amin, aswang ka. Pwisit! Lumipad ka palayo! Ayan, bigla nang nawala ang aswang. Lumipad na siya palayo. Wala na? Wala na ba? Please, pakiusap naman. Sagutin niyo ako. Wala na ba? Oo, wala na. Huwag ka mag-alala. May kalmot ba ako? May kagat ba ako? Nakagat ba ako kasi? Paano kung nakagat niya ako? Mamamatay ba ako? May infeksyon ba yon? Diyos ko, magiging aswang ba ako kagaya niya? O magiging ibon ba ako? Kakain din ba ako ng mga tao? Hindi, ano ka ba? Tumigil ka nga. Wala ka namang kalmot at kagat eh. Huminahon ka muna. Nandito na tayo sa boarding house. Ano na ang gagawin natin? Bumaba na tayo agad at dito muna. Tara na, mauuna na ako at titingnan kong asin at bawang sa loob kung meron pa. Tatawagan ko na rin si Manong Robing para makahingi ng tulong. Ayoko pang bumaba eh. Natatakot ako. Baka mamaya nandyan na yung aswang sa paligid. Hey, bahala ka dyan. Pupunta na ako sa boarding house. Susunod kami. Sana may sapat pa kaming bawang at asin sa loob. Ay, sarado. Sarado yata yung boarding house. Mukhang walang tao. Sino kayo nagsara nito? Sino yan?
Michelle! Ako to, si Cassie! Pakibuksan naman ang pinto! Tuloy ka. Salamat Wala ka bang napansin na kakaiba? May humahabol kasi sa amin na aswang Kailangan kong tingnan kung may mga magagamit ba rito. Sandali, didiretso lang ako sa kusina. Ano palang nangyari sa braso mo? Parang may lapnos ka. Natapunan lang ako habang nagiinit ng tubig kanina. Magkakapisa na ako dahil hindi ako makatulog eh. Hirap talaga ako matulog tuwing gabi. Iba na ang body clock ko. Nasaan na ba yung asin at bawang dito? Michelle, nakita mo ba yung mga nakalagay dito? Wala akong nakikita na kahit ano dyan. Bihira lang kasi kung pumunta ng kusina eh. Ayos lang. Tatawagan ko na lang muna si Manong Robin. Sana naman sagutin niya agad ang tawag ko dahil emergency to. Magpapadala ako ng asin at... Sandali, bakit may naririnig akong nagre-ring na cellphone sa gilid ng refrigerator? Michelle! Nanggaling ba ito si Manong Robin? Michelle? Nasaan ka na? Bakit naman biglang nawala yun? Patuloy pa rin yung pag-ring ng... Diyos ko! Bakit may nakahiga sa gilid ng ref? Diyos ko po! Manong Robin! Manong, anong ginagawa mo dyan? Bakit? Wala siyang malay. Manong, gumising ka. Ayos ka lang ba? May dugo sa braso niya. Tulong! Javi! Javi! Julie! Si Manong Robin! Walang malay dito! Kawawa ka naman kasi. Ano? Aray! Bakit mo naman ako sinampal? Michelle! Aray, bitiwan mo ako, Michelle! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Ginawa mo to! Ginawa mo to sa kamay ko at pinatay niyo ang pinsan ko! Ano bang sinasabi mo? Wala akong... Ikaw? Ginawa mo ba to kay Manong Robin? Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang lumaban! Heto! Tanggapin mo to! Dinampot ni Cassie ang kawali at hinampas yun sa ulo ni Michelle upang bitiwan siya nito bago nagmamadaling tumakbo sa pinto, ngunit mabilis na humarang si Michelle sa pinto. Napaatras si Cassie habang palapit na sa kanya si Michelle na kulay pula na ang mga mata. Nagbabalat ang katawan at humahaba ang mga kamay at kuko. Hahampasin na sana ni Cassie si Michelle ng kawali nang sampalin siya nito. Tumalsik si Cassie at bumagsak sa lamesa ng altar. Mabilis na kinuha nito ang rosary at bote ng holy water sa gilid. Kagagawan mo bang lahat ng to, Michelle? Tahimik ang buhay ko. Tahimik ang buhay namin ng pinsan ko. Walang tahimik kung kayong nanggugulo ng buhay ng iba't pumapatay ng mga inosenteng tao. Huwag mo akong sigawan. Masyado ka ng maraming kasalanan sa akin. Ikaw ang makasalanan, Michelle. Ikaw ang masama at hindi ako. Sabihin mo nga, ilan na bang napatay mo? Ilan na bang mga inosenteng tao kinain yung dalawa? Hindi ko na nga alam kung pang ilan ka na. Tanggapin mo to! Buiset! Ano na naman ang hinagis mo? Holy water? Tingin mo sapat yan ng wala kang asin at bawang? Wala nang mga yon sa bahay na ito dahil tinapon ko na. Wala ka ng laban kasi. Walang iya ka! Ano naman ang laban ng upuan at binabalak mo pa akong hampasin yan? Kayang-kaya kong sanggahin yan ng walang kahirap-hirap. Ang sama-sama mo, Michelle. Nananahimik ang mga tao dito. Ako ang nananahimik sa boarding house na to kung hindi ka lang dumating. Okay ka sana eh, kung hindi ka lang pakialamera. Ano ito? Ano itong nilagay mo sa leeg ko? Tanggalin mo! Tanggalin mo! Kailangan ko makatakbo sa pinto. Cassie, buksan mo ang pinto! Anong nangyayari dyan? Julie! Julie! Bubuksan ko, sandali! Pumunta na kayo sa sasakyan at lalabas ako! Si Michelle ang aswang at... Ang sakit! Buisit! Ang hapdi sa mga kamay! Hindi mo ako matatakasan! Hindi niyo ako matatakasan ngayong gabi! Kahit nilagyan ko na siya ng rosary si Leeg, natanggal niya yung gamit ang mga kamay niya. Napaso lang siya at nasaktan pero hindi yun sapat para mamatay siya, Julie! Cassie! Bakit ba ang tagal mong buksan ng pinto? Nasaan si Javi? Bilis! Balik sa sasakyan! Hindi tayo ligtas dito. Isasara kong pinto para hindi makalabas si Michelle. Tara na sa sasakyan! Buksan niyo ang pinto! Buksan niyo ito! Mga hangal! Hindi niyo ako matatakasan!
Diyos ko po, nakikita ko sa bintana na nagaan yung ibon siya ulit. Kaya nga bilisan na natin at Yoko, palapit na siya sa atin. Lumayo ka, aswang! Layo! Tingin niyo ba sapat na yan? Tingin niyo matatalo niyo ako sa simpleng holy water lang? manahimik ka! Etong harapin mo! Malakas na hinampas ni Cassie ang pakpak ni Michelle sa pamamagitan ng pala na nadampot niya, dahilan para mapunit ang pakpak nito at magdugo. Sinubukang kalmutin ni Michelle si Cassie ngunit nakailag ito. Nagmamadaling tumakbo si Cassie, papasok sa sasakyan at sinundan siya ni Michelle sa loob. Humiga sa backseat si Cassie at mabilis na sinaksak si Michelle ng pala sa tiyan. Hindi yun gaanong mariin ngunit nasaktan si Michelle. Ito lang ba ang kaya mo? Bumalik ka rito! Nagyayabang ka habang sinusubukan lumipad palayo. Manahimik ka! Aray! Masakit ba? Masakit bang buntot pagi? Ano? Hindi ka makalipad ngayon, no? Nanghihina ka na ba, Michelle? Saan mo nakuha ang buntot pagi? Sa bag ko, sa may kotse, lagi kong dala yan. Javi, buhay ka pa pala? Sabi ko naman sa'yo, hahanapin ko ang wangis mo at papatayin kita! Hindi yan mangyayari kung mauuna kitang patayin! Sinunggaban ni Michelle si Javi at hinagis siya sa sasakyan. Bumaksak naman si Javi sa bubong. Malakas na sinampal ni Michelle si Julie at bumagsak si Julie sa lupa. Pagharap niya kay Cassie, mabilis siyang hinampas ng buntot pagi nito at napaatras si Michelle na galit na galit. Inulit pa ni Cassie ang paghampas ng buntot pagi, ngunit hindi niya na ito naabutan pa dahil nakalipad na si Michelle. Cassie, kunin mo tong bote ng holy water! Kaya mo pa siyang abutan! Sabuyan mo lang siya! Oo, hindi ko na siya patatakasin. Hoy! Aswang! Michelle! Gumana! Nahulog nga siya sa lupa! Layuan mo ko! Lumayo ka sa akin! Tama na! Tumigil ka na! Huwag mo na akong hampasin pa ng buntot pagi! Hindi ka na makakatakas pa, Michelle. Hindi ka na makakalipad pa. Nanghihina ka na. Huwag mo na kaming pahirapan. Mamaalam ka na, pakiusap, tama na. Huwag mo nagsaktan pang sarili mo at gawin pa tong mas masakit sa'yo. Ano ba ang alam mo tungkol sa akin? Hindi mo naman ako kilala. Aswang lang naman ang tingin mo sa akin. Aswang lang ang tingin yung lahat sa akin. Hindi naman ako tao. Hindi naman ako naging tao kailanman. Ngayon ay sasabihin mo yan? Kung gusto mong itrato ka bilang tao, magpakatao ka. Tingin mo ba, gawain ng normal na taong manakit ng kapwa at kumain? Akala mo ba ay santo kayo? Hindi rin naman kayo ganon. Dahil katulad lang namin kayo, masahol pa nga kayo sa mga aswang. Kung masahol pa kami sa aswang, bakit ka nagpapanggap na tao? Bakit ka nakikisalamuha sa amin? Bakit? Dahil ba gusto mong mapalapit ang loob namin sa'yo? At para marami kang mabiktima? Dahil gusto kong maging tao. Dahil umalis ako sa probinsya upang mabuhay dito at maging normal. Pero ano bang magagawa ko kung tinatawag ako ng sarili kong uri? Kung hindi ko matakas-takasan ang sarili kong tadhana dahil hindi ako tao. Ipinanganak akong kakaiba at mananatili yun hanggang sa kamatayan ko. Michelle... Ayos ka lang ba? Tapos na ba? Anong mangyayari sa kanya? Bakit ganyan? Nabubulok ang katawan niya at parang natutunaw. Sa lakas ng buntot paging yan, malamang may mutya ito. O kaya si Javi. Umakyat na tayo at tingnan kung okay lang ba si Javi at Manong Robin sa itaas. Ikaw ba? Ayos ka lang? Bakit parang naluluha ka? Ayos lang ako. Tara na. Cassie, sigurado ka ba na ayos ka lang? Oo naman, tara na. Kailangan ni Javi at Manong Robin ng tulong. Pagkatapos ng pangyayaring yun, dinala ng magkaibigan si Manong Robin at Javi sa ospital upang magpagamot. Hindi naman kritikal ang naging lagay ni Manong Robin at na-discharge na rin pagkatapos ng ilang araw. Napagdesisyonan din ni Manong Robin na isara na muna ang boarding house dahil sa mga nakakatakot na pinagdaanan nito, kaya't walang nagawa ang mga tenants at umalis na lamang. Abala si Julie at Cassie sa pagbitbit ng kanilang mga gamit nang salubungin naman sila ni Javi. Ako na magdadala niyan. Ilalagay ko na sa kotse. Hindi na, kaya ko naman.
Ayos lang, ako na. Masyado mabigat yan eh. Akin na rin yung mga dala mo, Julie. Thank you, Javi ha. Meron pa rin sa loob ng kwarto. Balikan ko na lang. Hindi ka talaga nahihiya, no? Talagang sinabi mo pa na marami pa siyang bitin. Ayos lang naman yun. Nandito naman ako para tumulong eh. Marami ka nang natulong sa amin eh. Doon kay Michelle at dito ngayon. Ikaw nga nakatulong sa akin dahil ikaw ang tumapos kay Michelle. Sa ganoong paraan ay magiging payapa na ako kahit papano. Dahil ang pumatay sa kapatid ko ay wala na. Oh, sige na ah. Ilalagay ko muna to sa sasakyan. Ano raw? Pinatay ni Michelle ang kapatid niya? Tama yun. Kaya ako nga nakilala tong si Javi ay dahil isa sa mga tenant ko ang kapatid niya. At isa rin sa namatay noon. Kaya naman pala parang personal talaga ang galit niya sa mga aswang. Ano na po palang pagkakaabalahan niyo ngayon, Manong Robin? Mananatili pa po bang nakasara ang boarding house na to? Siguro dahil parang masyado ng marami ang nangyaring hindi maganda rito. Kaya oras na rin para pagpahingahin ko ito. Gusto ko na rin muna magpahinga at umuwi na muna sa probinsya. Kayo, ano ang balak ninyong dalawa? Namiss ko ang daddy ko kaya baka sumama na lang muna ako sa kondo niya. Sa naging experience ko sa boarding house na to, baka hindi ko na kayanin na mag-boarding house ulit. Ako naman po, uupa ng bahay at uuwi po kasi ang papa ko galing probinsya. Nakahanap po siya ng trabaho dito. Masaya akong marinig ang mga plano nyo. Hanggang sa muli. Kukunin na lang po namin yung mga gamit namin tapos aalis na po kami. Maraming salamat po sa lahat, Manong Robin. Maraming salamat din, Julie. Malaki ang pasasalamat ko sa iyo kasi. Napakatapang mo. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot na umalis ka nga ng probinsya para mamuhay ng normal dito sa Maynila at ganun pa rin ang nangyari. Hanggang ngayon pa nga po nababagabag pa rin ako at pakiramdam ko. Nakikita ko pa rin si Michelle kahit alam kong patay na siya. Naawa talaga ako sa kanya dahil parehas lang kami. Parehas na umalis sa probinsya para tumahak ng ibang landas pero hindi namin natakasan ang tadhana namin. Ang nakakalungkot lang namatay si Michelle. Hindi naman po sa sinisisi kong sarili ko dahil alam ko naman na masama ang mga nagawa ni Michelle. Naawa lang po talaga ako. Gabi-gabi ko pa rin po siyang pinagdarasal. Tama yan. Ipagdasal na lang natin si Michelle. Salamat po ulit, Manong Robin. Mag-aasikaso lang po kami ng mga gamit. Mabilis na nagbuhat ng mga gamit si Javi, Cassie at Julie. Tinulungan din sila ni Manong Robin. Nakaramdam ng tuwa at lungkot si Cassie. Tuwa na magiging mapayapa na ngayon ang buhay nila at lungkot naman sa buhay na sinapit ni Michelle. Huminga ng malalim si Cassie at kumaway kay Manong Robin na nilalak ang boarding house. Kahit na sinubukang umiba ni Cassie ng landas, ay handa pa rin siyang tumulong kung may nangangailangan at determinado siya kung may aswang na magpakitang muli sa kanila. Alam niya sa sarili niya na kakayanin niya ito at hindi siya mag-aatubiling lumaban ulit. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Salamat po kay Miss Ann at napaunlakan tayo na mag-guest sa kwentong ito. Ngayon naman po ay oras na para sa ating shoutout. Shoutout po sa tropang Hansami na laging nakikinig, kay Ma'am Elena Echano, kay Ma'am Noemi Garcia Pabunan, kay Ma'am Helen Lequin, kay Ma'am Honey Grace Ortiz, kay Sir Eduardo Beler, kay Ma'am Susana Llobrera, kay Ma'am Charito Inocentes, shoutout din po sa Casas de la Cruz, kay Regulo Casas de la Cruz, kay Ma'am Lea Gawaran from Spain at sa Black Vivora Tattoo. Hello din po kay Joy France at MJ from BGC, kay Ma'am Lynn Comeros, kay Grail Benito. Shoutout din po sa mga anak ni Ma'am Richelle Adapo na sina Chriselle at JR, pati na rin po sa mister niyang si Christopher Mange, kay Ma'am Roxanne Gaudicos, kay Merenesa Jimenez, kay Ma'am Charlene Togores. Shoutout din po kay Ma'am Leticia Gabito, kay Alexander Hernandez from Pasig, kay Ma'am Mary Jane Franco, at hello din po kay Sir Ruben Isip, kay Sammy Vlog, kay Ma'am Lisel Mulvad, kay Grace Eliza Marslines, sa Soul Sisters, kay Ma'am Marilyn Garcia at kay Scarlett Endaya. Hello din po kay Ma'am Criselda Ramos, kay Ma'am Mirna Alfaro at kay Ma'am Jamie Rose Silva na binabati po natin ng happy birthday. Kamusta rin po kay Tita Belle at kay Meng.
Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-comment. Sana po ay abangan nyo pa po ang mga susunod nating upload. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-subscribe, like, share, and comment sa mga kwento natin. Ang goal naman po natin ngayon ay ma-reach ang 100k subscribers ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong walang sawang pagsuporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.